Nag-iisip ka na naman ba ng ulam katulad ko? Tara na at magluto ng ginataang mackerel. Ito ang mga sangkap. Isang guhit ng luya, tatlong butil ng bawang, isang pirasong sibuyas, dalawang kamatis na hiniwa ko ng pahaba at tinanggalan ko na din ng buto. Dalawang kutsara ng sariwang bagoong alamang, pero pwede din ang ginisang bagoong alamang. Dalawang kutsarang asukal. Dalawang lata ng mackerel. Pinaghiwalay ko ang sauce at laman. Itabi lang ang sauce dahil gagamitin din ito. Dalawang medium size na talong, hiniwa ko lang ito sa bite size. 6 na hiwa or 1/4 na kilo ng kalabasa. Isang tali ng malunggay. Isang nor ginitaang gulay. Optional lang yung 2 siling haba at isang chicken cubes. Pero naglalagay ako nito dahil dagdag ng pampalasa at anghang. Sa medium heat na apoy, magsasalang tayo ng kawali at maglalagay ng kaunting mantika dahil ipiprito muna ito ang talong hanggang ito ay mag-brown. Pagkatanggal ang talong ay igigisa na natin ang luya at bawang. Kapag bahagya na naluto ang bawang, pwede na ilagay ang bagoong alamang. Kapag medyo tuyo na ang bagoong alamang, pwede na ilagay ang brown sugar. Kapag nagkamares na ang asukal at naging brown ang bagoong alamang, pwede nang ilagay ang laman ng mackerel. Haluin ito hanggang bahagyang madurog ang mackerel. Saka ilagay ang sibuyas at kamatis. Hindi ko na sinapay ang paggisa yung sibuyas dahil madali itong maluto. Halu-haluin ito bago ilagay ang kalabasa. Pati na rin ang sabaw ng mackerel. Takpan ito hanggang kumulo. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang nor ginitaang gulay na tinunaw ko na sa kalahating baso ng tubig. Takpan ulit at hintayin kumulo. Ilagay ang chicken cubes at 2 piraso ng siling haba. Takpan ito ulit sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay ilagay na ang talong at malunggay. Haluin ito at pakuluin sa loob ng 1 minuto para maluto ang malunggay. Pagkatapos ay maaaring patayin ang apoy. Ready to serve na ang ginataang mackerel. Kakan tayo.